Ngayon po ay Thursday ng unang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo sa Jesus sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Mesiyas, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Paano po ba nawala ang takot, pag-aalinlangan at pagdududa ng mga alagad sa Panginoong muling nabuhay? Sa mabuting balita, inaanyayahan ni Jesus ang kanyang mga natulala at nag-aalinlangang mga alagad na hipuin o hawakan siya at tingnan ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa upang mapatunayan nila na siya ay totoong buhay at hindi po multo, na siya ay totoo at hindi lamang bunga ng kanilang imahinasyon dahil sa kanilang kalungkutan, na si Jesus na ipinako at namatay sa krus ay siya din ang Jesus na muling nabuhay at nasa kanilang harapan upang patunayan na siya ay totoong buhay at hindi multo. Inaanyayahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na hipuin o hawakan siya at tingnan ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa. Papaano kaya kung si Jesus ang ating anyayahan na hipuin o hawakan tayo upang tayo ay maging totoo, maging totoong tao at maging totoo sa ating sarili? Makiusap tayo kay Jesus na hipuin ang ating puso upang matuto tayong magpatawad at makalimot. Hilingin natin sa Kanya na hipuin ang ating buhay upang tayo ay matutong magmalasakit at umibig sa kapwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ang saksi sa mga bagay na ito. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang misyon ni Jesus ay naging misyon nating lahat. Sinugo at inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mangaral sa kanyang pangalan mula sa Jerusalem hanggang sa lahat ng bansa. Hindi sila dapat magkulong sa kanilang mga silid at magtago sa kanilang mga lugar. Kailangan nilang lumabas at humayo upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Hindi tayo maaring sumampalatayang mag-isa at sinasarili lamang ang ating pananampalataya kay Jesus. Misyon nating lahat na lumabas at humayo upang ipangaral at ipahayag sa Jesus sa ibang tao. At bilang binyagang Kristiyano, hindi natin maaring ma-excuse ang ating sarili sa misyon ng ating Panginoon. Inaasahan tayo ni Jesus, kaya humayo tayo para sa Kanya at humayo tayong kasama at kapiling siya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord.
Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.